Dito po sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Buksan natin ang ating mga Biblia. Tayo po tayo. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Babasahin natin from verse 10 to verse 12. Nandiyan na po ba ang lahat? Amen. Sabay na lang po tayong magbasa. From Genesis chapter 22, from verse 10 to verse 12. Ready, go. And Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham, and said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine unto son from me. Pwede na Panginoon, tayo po'y manalangin. Father God in heaven, muli kami Ama, nagpasalamat po sa isa naman pong pagkakataon, Lord, na kung saan muli tinipon niyo po kami. Pagkat araw niyo po ito, Lord God, naisagawa po yung prayer ministry of the church. Salamat po, Lord, sa oras at panahon, mga kapatiran na nakadalo po, Lord God, maging sa mga kapatiran na wala po rito, Lord. Lord God, sa mga oras na ito, nandun po sila sa buting kalagayan at kung may mas halaga po, Lord, para sa kanila, sa inyo po ang kapurihan, Lord God. Kaya, Lord, sa aming pag-aaral, dalangin namin na sanay, samahan niyo po kami, speak to us, pagkat kami po, Lord, ay magikinig, Lord, nawa ang mga butil na yung salita na masik sa aming puso sa oras na ito, Lord God, nawa ito'y tumimo, tumubo at lumago. Ano pa ito'y maging isang malaking punong kahoy, Lord, na maring dapuan din po ng mga kaluluwang wala pa sa inyo, Lord God. Kaya, Lord God, nawa yung salita, magdadagon po ang katotohanan nito, Lord God. Nawa, madatnan po, mga kapatiran, sa kanilang mga sangbahayan, mga nakapakinig po sa amin sa live streaming. Nawa ito'y magdadala ng mga biyaya at pagpapala, Lord God, at magbigay po sa kanila ng pundasyon, Lord God, para po patuloy po silang manangan po sa inyong kabutihan. Kaya Lord, aming pagpatuloy, gamitin niyo po ako. Nawa ikaw po ang aking mataas, tabo pong may baba, Lord God. Wala pong magaling sa inyong salita, liban po kung siya po inyong samahan at gabayan sa pamagitan po ng inyong banal na Espiritu, Lord God. Lord, pagpalayan rin po. Sana po sa aming kalagitnaan, piniklaim namin yung presensya sa pagsabi niyo po, na sa dalawa o tatlong katao, nagkatipos yung pangalan, kayo po yung nasa aming kalagitnaan, Lord God. Kaya Lord, sa inyo po ang lahat ng papulit na ito, ito po ang aming samudalangin, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Ito po sa ating pag-aaral, mga kapatid. Kung binasa po natin, Genesis chapter 22, verse 10 hanggang 12, pinamagandang ko pong Abraham's faith. Abraham's faith. Dito po sa Genesis, ano po ba itong Genesis? Ito po yun, isa po ito sa mga Book of Moses, Pentateuch, Torah, Law of Moses. Ito po ay sulat around 1400 BC, authored by Moses, but of course, through the divine inspiration of God. Amen? Amen. Ang Genesis po, ito po yung Book of Beginnings. The beginning of God's written revelation of Himself. Then, beginning of the world. Yan po yun. Beginning of humanity. Beginning of sin. Then, beginning of God's plan. Then, the beginning of redemption. Then, beginning of different races of people. And finally, the beginning of the people of Israel where God give His word. Amen? Kaya mga kapatid, ang salita po talaga ng Panginoon ay sa mga Israel po talaga yan ibinigay. Na dapat sila po sana ang magiging tagapagpalaganap nito. Ngunit sa kadahilanan po na nireject nila ito, kaya sa biyaya po,
darating po tayong mga Gentile, which is naging dahil sa atin, kaya nga po, nagiging obligasyon din po natin, tayo din po ay dapat ipapangalat ito. Kaya tayo patuloy na nagbabahagi po ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Sa chapter na ito mga kapatid, ating pag-aralan, ano po ang may papakita dito? Ano po yung dapat alamin natin dito sa pananampalatayang mayroon itong si Abraham? Bakit nga po siya binansagang the father of faith, and then the heroes of faith. Bahagi po siya kung mabasa po natin sa Hebrews 11. Isa po siya doon. Una-una mga kapatid, naglalarawan po ito sa pananampalataya, sa kanyang pananampalataya sa Diyos, na kung saan sa pangako ng Diyos na subukin si Abraham, ito po yung naging sanhi na nagkaroon po ng nakapahayagan kung ano po yung nagiging resulta, kung gaano kalaki po yung kanyang pananampalataya. It demonstrates Abraham's faith in the Lord, which in his promises was tested when he was commanded to sacrifice his covenant son Isaac. Makita natin dito mga kapatid na nahayag po yung tunay na pananampalataya po ni Abraham sa kabila ng lahat na sinubok siya ng Diyos. Bakit po? Dito po, noong si Abraham sinubok ng Diyos, he proved his faithfulness. Ano nangyari? The Lord spared Isaac and provide a substitute sacrifice. Kaya alam po natin nga, nung sinubok si Abraham na kung saan dalhin po yung kanyang anak, doon po sa Mount Moriah, para nga po ihandog sa Diyos yung kaisa-isa niyang anak. At doon po nahayag yung kanyang pananampalataya. At gumawa po ang hakbang Diyos at nagkaroon po ng substitute at hindi po natuloy. Mamaya matukayan po natin yan. The Lord, sabi nito, confirm. Kumbaga napagtibay po ng Diyos yung covenant na mayroon siya kay Abraham na kanyang ginawa sapagkat nakita po yung pananampalataya. Kaya dito mga kapatid, bakit po siya tinagurian na father of faith? Una-una nga mga kapatid, sinabi dito, he showed faith in God even though he didn't know what and where he was going. Makita po natin mga kapatid na dalawang beses po nagkaroon po si Abraham ng test mula po doon sa nung tinawag siya ng Diyos na iwanan po yung lugar nila na kung saan walang kaabog-abog. Si Abraham sumunod po. Masabi natin si Abraham settled na sa lugar na yon. Marami na siyang mga ari-arian, may mga tinatangkilik na siya, pero dahil sa pananampalataya niya sa Diyos, sumunod siya. At wala naman po anong katanungan kung bakit. Gusto makita po natin doon yung kaniyang tunay na pananampalataya. Amen. Iniwan niya yung lugar nila sa Haran. He also showed faith even he didn't know, sabi doon, what God has planned for him. Kahit di alam niya kung ano ang plano ng Diyos. Yun nga po, pangalawa po itong pag-usapan natin ngayon, yung tungkol po sa kanyang anak, na ihandog din po. Makikita po natin doon na yung kanyang anak, nag-iisa lang, anak sa pangako pa yun. Tapos ngayon, ihandog niya, dahil yan ang sabi ng Panginoon, at wala din po siyang ipinapakitang paglabag o pagkontra. Agad-agad tumungo siya. Pero mamaya matukayan po natin yan. Ang chapter na ito mga kapatid ay naglalarawan po sa paraan ng kaligtasan that God promised through faith in the coming Messiah. Ito po yung matunghayan natin dito. Kung saan yung chapter na ito, makita po natin dito yung God's way of salvation. Kaya dito mga kapatid, what was God's purpose in Abraham's life? Why did He have to put him to the test? Yan po yung bigyan natin ng kasagutan sa ating mga pag-aaral ngayon.
kung bakit kailangan ba talaga na ilagay si Abraham sa pagsubok. Ano po ang mayroon doon? At ano ang plano ng Diyos? Ano ang layunin ng Diyos sa buhay ni Abraham? Unang-una po mga kapatid, to examine the measure of his faith. Amen? Amen. Sa verse 10 and 11 mga kapatid, makita po natin dito. Verse 10 and 11, ang sinabi dito, and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. Makita natin dito mga kapatid, na si Abraham, sa talatang ito, did not hesitate to raise his hand as a sign of his loyalty to God. Mga kapatid, na si Abraham dito mga kapatid, tangka na sanang patayin ang kanyang anak. Makita natin doon, tanda po yun ng kanyang pananampalataya. Pero malaman natin yun mamaya, hindi po yun nangyayari. Kaya dito mga kapatid, what should we pay attention to here? That God tests your faith means He sees your righteous living. Mga kapatid, privilege po sa tao mga kapatid, privilege po sa atin na kung tayo po ay itest ng Diyos. Dahil ibig sabihin, nakikita po yung matuwid nating pamumuhay. Amen? Amen. Magtaka po tayo siguro mga kapatid na sa kabila ng ating mga paglilingkod, wala po tayong naranasang trial sa buhay. Baka mamaya, sabi nga, baka hindi nga tayo tunay na ligtas. Baka hindi tayo tunay na anak ng Diyos. Kaya, purihin po ang Panginoon, sapagkat makita natin dito mga kapatid, na sa kabila ng lahat si Abraham, matuwid na tao, talagang nandun sa kanaya yung pananampalataya, pero sinubok siya ng Diyos. Amen? Amen. Yan po yung bigyan natin ng pansin dito. For us to know, sabi dito, it is important to go to God to see the sincerity of our action. Bilang resulta po yan sa ating pananampalataya. Gusto po ng Diyos na makita yung sincero natin, mga kapatid. Kaya kung yung pagsubok natin, talagang alamin yan, idaan niya sa apoy, nang sa gayon makikita yung purity, yung talagang totoo, yung ating pananampalataya. Wherein, it describes as God's business in the process of salvation for mankind, mga kapatid. Yan po yung basihan ng Diyos bilang proseso ng kaniyang sa kaligtasan sa sangkatauhan. Yan po yung reason why God needed to examine the measure of His faith. Yan po yung sanhi kung bakit kailangan sukatin ng Diyos yung pananampalataya ng isang tao. Bakit? Napakamahalaga ba talaga na examine ang ating pananampalataya? Of course. Kaya dito mga kapatid, letter is a point. If it is in accordance of God's expectation. Amen? Sa verse 1 and 2 mga kapatid, sinasabi po dito, and it came to pass after these things that God did tell Abraham and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am. Sa verse 2, and he said, Take now thy son, thine unto son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him therefore a burnt offering upon one of the mountain which I will tell thee of. Makita natin dito mga kapatid, na talagang commanded ng Diyos kay Abraham na dalahin si Isaac. Kung yung pananampalataya niya, kung ito ba talagang accordance of God's expectation. Tandaan natin mga kapatid, uli talagang privilege po sa buhay natin yan, that God something from us. Yan po yung pribilehiyo na nais ng Diyos sa atin. Like Abraham,
that despite the difficult situation, there is no doubt in following God sa verse 3 na sinasabi. At si Abraham ay bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at napuraon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Yun po yun. Talagang sumunod si Abraham. Pero mamaya makita po natin na doon din naman po sa kay Abraham yung pagiging talagang tao. Sapagkat nandoon din po yung hesitation niya kahit papano. Mamaya matunghayan po natin yan. What God expect of us is to act according to the fruit of our faith, mga kapatid. Similar to Abraham's obedience. Malinaw po dito mga kapatid, na yung ating aksyon, yung gawa po natin, ay talagang bunga po ng ating mga pananampalataya. Yan po yung bigyan natin ng matimbang dito na paliwanag. God has always good expectation. Sabi dito, for His followers, unless He believes in vain. Maganda po mga kapatid, ang expectation. Lagi pong may magandang expectation ang Diyos sa ating buhay. Maliban lang siguro kung talagang yung pananampalataya natin ay wala namang kabuluhan, mga kapatid. Kaya nga, kailangan i-test. Amen? Amen. Being saved believers, the good thing that has been planted in his heart cannot bear bad fruit. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Kung tayo ay nag-church, Kristiyano na, ligtas na, hindi maaaring magbubunga po ng masama yung ating mga ginagawa. Sapagkat yung mga binhing na hasik o yung napunla na sa ating puso, magbubunga po rin yan ng mga kabutihan. Amen. Hindi maaari na yung mabuting naipunla sa iyong puso ay magbubunga ng masama. Amen? Yes. Kaya makikita po diyan mga kapatid si Abraham. So that's the reason why God need to measure faith if it is in accordance with His expectation. Yan po yung reason kung bakit kailangan na i-measure ng Diyos ang pananampalataya ni Abraham. Maging sa ating buhay. Kailangan din po yan mga kapatid. Kasi kung wala yan, hindi po tayo mas lalong tumibay pa. Hindi po tayo mas lalong umugat pa sa ating mga pananampalataya kung wala po tayong trial sa buhay. Amen? Yeah. Yan dito. Amen. Hello. Yun. Yan dito mga kapatid, letter B sa point. Sabi sa letter A kanina, if it is in accordance of God's expectation, letter B, if it is that not change in times of compromising. Maraming mga tao, mga kapatid, na ang yung kanilang pananampalataya, makita natin ay talagang napakatindi. Pero in times of compromising, ano ba ito? Yung talagang may kukompromiso na, katulad ni Abraham, na kung saan hiningi ng Diyos yung kaniyang anak. Pero nakita sa kanya, napatunayan niya na talagang yung pananampalataya niya, kahit na in the midst of compromising, nagawa pa rin niya. Kaya sa atin mga kapatid, kung mayroon ng problema sa ating buhay, hindi po natin isipin na hihiwalay tayo sa pananampalataya o titigil na tayo sa pananambahan. Yes. Amen? Yes. Yeah. Kung may pananampalataya tayo mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos kung tayo ay nakaranas ng mga trials. Kasi yan po yung pundasyon na yan na mas lalo pa tayong magiging aktibo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Yes. When God asked Abraham to sacrifice his son Isaac, it was too compromising. Napakahirap po yun mga kapatid. It was too compromising to be considered. He followed without questioning God. Bihira po yung ganyan. Kaya natin yan.
Sa atin nga bagyo lang, ulan lang, hindi na nga tayo nag-church. Amen? Yeah. Napaka mababa ng kadahilanan, pero baliwala sa atin yung mga araw ng Diyos. Araw ng Diyos, naging araw pa nila. Hindi man araw ng Diyos dapat ibigay natin sa Diyos. Amen? Yes. Dito mga kapatid, marahil si Abraham, mayroon siyang strong determination that God was always good to him. Amen? Kaya sa verse 5, makita po natin yan, no? Ano sabi sa verse 5? Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito, 10 ng asno, at ako at ang bata ay paroroon doon, at kami ay sasamba, at pagbabalikan namin kayo. Kapatid, have you noticed this phrase, mga kapatid? Yung salita dyan, na pagbabalikan namin kayo. Na ibig sabihin, mga kapatid, nandoon yung determination ni Abraham na may himala ang Diyos na gagawin sa araw na yon na hindi mangyari. Amen? Nandoon kay Abraham yung kapanatagan na hindi gawin ng Diyos na mawalay sa kanya ang kanyang anak, sapagkat anak niya sa pangako yon. Ano bang pangako ng Diyos sa kanya? Pararamihin ang kanyang binhi. Tapos mamatay dahil ialay sa kanya? Alam ni Abraham na hindi yan gagawin sa kanya ng Diyos. Kaya nandoon siya. Yung salita dyan na babalikan namin kayo sa verse 5. And also, Abraham also believed that God would perform a miracle at this point. Makita natin sa verse 7, mga kapatid. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama. Sabi dito, mga kapatid, na sinabi, ama ko. At kanyang sinabi, narito ako anak ko. At sinabi, narito ang apoy. Sabi niya, at ang kahoy. Ngunit saan naroon ang kurdirong pinakahandog na susunugin? Nakuha niyo, mga kapatid? Yeah. Amen. Habang naglalakad sila, karga-karga ni Isaac yung kahoy. Nandun na yung apoy. Kumpleto na lahat. Nagtaka si Isaac na saan yung kurdirong handog na susunugin. Hindi alam ni Isaac na siya ang ihahandog sa araw na yon. Amen? Yes. Dito, mga kapatid, alam po natin na lahat ng events dito sa Old Testament, mga kapatid, prophecies that will be fulfilled in the New Testament. Yung lahat po ng event po sa Old Testament, lahat po yan, propesya po yan sa New Testament, at magaganap po yan sa Bagong Tipan. Bakit ko nasabi yan? Tingnan po natin yung parirala na yan. Doon si Isaac nagtatanong sa kanyang ama about the burnt offering. Ang sabi niya sa verse 7, di ba nabasa natin kanina? Ano ang sagot ni Abraham? Where is thy lamb? Ang sabi ni Isaac. Sabi ni Abraham, God will provide. Amen. Doon ba, mga kapatid, kontento na tayo sa ganong sagot? Maaring masasabi natin, mga kapatid, na si Abraham did not directly answer that by saying God will provide. But take note, mga kapatid, it was answered by John the Baptist. Makita natin yan? Kaya propesya po talaga siya. John chapter 1 verse 29, anong sabi niya? Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Mga kapatid, nakita ninyo? Nakuha ninyo? Amen. Nung nagtanong si Isaac kung nasaan yung lamb na yan. Dahil yun na lang ang kulang eh. Pero hindi yan direktang sinagot ni Abraham. Kaya proven po yan na talaga ito ay propesya na magaganap sa New Testament. Na kung saan direkta po yung sinagot ni John the Baptist sa John chapter 1 verse 29. Behold, the Lamb of God shall take it away
the sin of the world. Mga kapatid, this is a strong indication that the entire book of Old Testament, particular with this chapter, yung ating pinag-aralan natin, it signifies of our faith in Jesus as the coming Messiah. Amen? Yes. Kaya, number 2 points. Anong nabiruan natin? To examine the measure of His faith. Number 2, to witness His obedience as a result of His faith. Mga kapatid, sa verse 12, letter E. Anong sabi dito sa verse 12? Letter E. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Dito mga kapatid, napakamaganda po ng sinabi, yung eksena na yan. Bakit napakaganda? Ba't ko nasabi yun? One thing I realize, mga kapatid, na that God's help to His children is never delayed. Amen? Amen. Hindi po nahuli ang Diyos. Yan po yung maganda dyan, mga kapatid. Nung sa akma na papatayin na ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, inawat siya ng isang anghel na huwag mong gawin, huwag pagbuhatan ng kamay ang bata. Mga kapatid, malinaw po dyan, mga kapatid. Bakit yun nagawa? Bakit yun nagawa ng anghel na yon? Sapagkat na-witness ng Diyos yung obedience ni Abraham bilang resulta ng kanyang pananampalataya. Nang ibig sabihin, totoo at tunay ang pananampalataya ni Abraham. Amen? Amen. Yeah. Sa Psalm chapter 46 verse 1, sabi niyan, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Mga kapatid, tunay na ang Diyos, mga kapatid, sa gitna ng mga trials o pagsubok na ating maranasan, maaring nandoon na tayo sa rorok na talagang sumuko ka na. Pero ang Diyos kailanman hindi nahuhuli para sakluluhan ka. Amen? Yes. Amen. Because our God is God of holiness, and it's not His intention to hurt His people, so He stopped it immediately. Ayaw ng Diyos, ng kanyang mga anak, nandoon din naman talaga yan eh, na ayaw ng Diyos masaktan tayo. Amen? Pero sa atin lang kasi talaga ang problema, na minsan, napakahina ng ating pananampalataya. Nakaagad bumitaw tayo, maliit na pagsubok. Amen? Yes. Kaya to witness His obedience as a result of His faith. Letter is a point, mga kapatid. It demonstrates the right process of salvation. Amen? Yan po yung pananampalatayang mayroon si Abraham. Dinidemonstrate po dyan yung tamang proseso ng kaligtasan ng Diyos. Sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Yan po yung verse natin. Alam po natin yan, di ba? For by grace you are saved through faith. This is not your own self, this gift of God, and not of yourself. Yun ang sinabi doon. Salvation from beginning to end, sabi dito, is a gift of God to unworthy people. Amen? Yes. Unworthy tayo, mga kapatid. Hindi tayo worthy sa harapan ng Diyos para iligtas. And human merit has nothing contributed it. Wala tayong contribution, mga kapatid. Sa kaligtasan mayroon tayo. Yan po ay biyaya ng Diyos yan. Amen? So if anyone is proud that he or she is saved because of something he has done, mga kapatid, sad to say, they did not understand the process of salvation of God. Amen? Kaya kung sabihin mo, mga kapatid, nasabi dyan, naligtas naman din na ako. Mga kapatid, sabihin mong ligtas ka dahil may nagawa ka, dahil may ginawa kang simbahan, sabihin pa natin ganyan,
Mga kapatid, hindi po yan ang tamang batayan. Na ang ibig sabihin, hindi mo naintindihan ang proseso ng Diyos sa kaligtasan. Amen? Right. Amen. In the first place, sabi nito mga kapatid, God tested Abraham to see if his commitment would take priority over his love for Isaac. Mga kapatid, yan po yung makita natin pinakaunang batayan dyan kung bakit sinubok si Abraham. Para makita po kung gaano po yung commitment gaano kalaki yung commitment ni Abraham sa Diyos. Kung ang itapat na yung pagmamahal niya sa kanyang anak. Amen? Yes. Ano po ba yung nakikita natin dito mga kapatid? Sa verse 3, anong sabi dito? At si Abraham bumangon maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila. At si Isaac na kanyang anak at nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, bakit nangyari ito? Bakit yan ginawa ng Diyos? Bakit natin ito mga kapatid? Wala pong ibang dahilan. Sapagkat si Abraham ay ligtas. Abraham was already saved. It is proven the wrong perspective if we say that saved people is exempted for God's trial. Amen? Yes. Maling perspective po pag sabihin natin na ang isang saved o yung isang taong ligtas ay exempted po sa mga pagsubok. Malinaw po dyan. Dito mga kapatid, letter B, subpoint. Sabi sa letter A, it demonstrates the right process of salvation. Letter B, it demonstrates willingness to sacrifice. Amen? And speaking of sacrifice, mga kapatid, Abraham proved that to God. Amen? Tayo, may napatunayan na ba tayo sa Diyos? Although God's test against Abraham was very severe, matindi naman talaga mga kapatid. Para sa atin, hindi natin kaya yun. Amen? Bakit? It took 3 days. Anong 3 days dyan? Sa verse 4, sabihin natin dito sa verse 4. Basahin natin yung verse 4. Umabot pa ng 3 araw. Siguro marahil si Abraham hindi nakatulog, nagmumuni-muni. Dito sa verse 4, ng 3 araw, sabi dito, tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong yaon sa malayo. Then on the 3rd day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Mga kapatid, 3 days pa. Pero nandoon na sila sa lugar na yon. Bago sila umakyat. Inaabot pa ng 3 days. Na marahil si Abraham, may mga gabi na hindi siya nakakatulog. Napakahirap tanggapin. Yung kaisa-isa niyang anak, ialay, ihandog. Napakamabigat yon sa kahit kanino mang tao. Amen? Yes. Kaya dito mga kapatid, but he did not allow his faith in God to compromise, even though it demanded the death of his loved one. Mga kapatid, hindi niya pinahintulutan na makompromiso yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? Verse 2, anong sabi dito? At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na si Isaac, sa inyong minamahal, at pumaroon ka sa lupain ng Moriah at ihain mo siya roon. Roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Mga kapatid, 3 days po niya pinag-iisipan yon. Masakit, totoo. Na marahil in the long run, mga kapatid, napagtanto din niya na God is faithful to His promise. Yun po yung makikita natin dito kay Abraham. Kaya,
pumaroon na sila. Marami ang kaniyang, yan po yung mga kapatid, yung pangako ng Diyos. Hindi po mangyayari yon kung may mangyari kay Isaac. Tama? Ano ang pangako niya? Pararamihin ang kanyang binhi. Paano kung wala na? Paano mangyari? Pero pinanghawakan ni Abraham yon, yung sinabi ng Diyos, yung pangako ng Diyos sa kanya. Kaya pumaroon sila. Mga kapatid, unang-una dito mga kapatid, ito'y bahagi ng typology ng Diyos sa pagliligtas niya sa sangkatauhan. Masasabi ko, bakit? May mga nakikita ako dito mga kapatid. Bahagi po yan ng typology ng Diyos sa kaligtasan na gagawin niya sa sangkatauhan. Amen? Amen. Bakit? Dito, there is a big resemblance. May mga pagkakahawig na aking nakikita mga kapatid. Number one, when God gave His begotten Son, sabi dito, which is our Lord Jesus Christ, alam natin yan, di ba? Sa John 3:16, Yes. and also the immediate response of Abraham while God commanded him to offer his only son Isaac. Magkakahawig sila mga kapatid. Malinaw po na ito ay typology sa kaligtasan ng Diyos sa sangkatauhan. Amen? Sa verse 2, malinaw po, yung kanyang anak, kinakailangang ihandog. Na tinutukoy doon, yung ating Diyos, ibinigay ang kanyang bugtong na anak rin, which is Christ Jesus. Alam po natin yan. Magkakahawig. Of course, typology yan mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, lahat po ng Old Testament prophecy o Old Testament event ay propesya po yan sa darating na Messiah sa New Testament. Amen? Amen. Isa pa lang po yan. Ikalawa, mayroon pa. Yung being unobstructed ni Isaac. Noong itinali siya ni Abraham para ihandog sa verse 9. At sila'y dumating sa dako na kanyang sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac. Ang sabi dito mga kapatid, na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. Isa pa yan. Also indication of Christ's gentleness, like sheep while He carried on to slaughter house. Na mabasa natin sa Isaiah chapter 53 verse 7. Amen? Isaiah 53 verse 7. Makita natin, basahin natin mga kapatid. Isaiah 53 verse 7, ang sabi dito, He was oppressed and He was afflicted, yet He opened not His mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb. So He opened not His mouth. Makikita natin dito mga kapatid, yung gentleness ng Panginoon. Wala man lang resistance na nangyari. Wala man lang pagreklamo. Maging si Isaac, nung itinali ni Abraham, wala man lang pagtatanong na mababasa natin dyan, Ama, bakit ganito? Bakit ako ang ihain? Kaya, kapatid, makikita natin dyan yung typology. Amen? Amen. Indication po yan na kung ikaw kaya ang mangyari sa atin yun. Napakahirap kaya noon, ikaw pa ang nagpapasan-pasan ng mga kahoy. Dala mo yung apoy, pati yung dagger. Tapos pagdating doon, itali ka, wala kang reaksyon. Malinaw po, nakatulad ng ating Panginoong Jesucristo. Typology po yan. Amen. Na ang pag-aaral na ito, tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Number 3, meron pa akong napapansin mga kapatid. When they went to Mount Moriah, dito mga kapatid, Isaac
with the wood on his shoulder, and in his hand and dagger. Maliwanag po sa verse 6. Dito mga kapatid, verse 6. Balik tayo sa 22. Genesis 22. Sabi sa verse 6, basahin natin uli. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na sunugin at ipinasang kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. Malinaw po dyan mga kapatid, which is similar to the cross of Christ. Amen? Amen. In his shoulder, which go on to Mount Golgotha. Amen? Yung bundok ng Golgotha kung saan doon ipinako ang ating Panginoong Hesukristo. Habang pumaroon sila, pasan-pasan sa kanyang balikat yung cross na naglarawan din po kay Isaac na pasan-pasan yung kahoy habang pumaroon sa Mount Moriah. Amen? Kaya malinaw po na ito ay typology ni Jesus Christ. Amen. Amen? Nasundan niyo kapatid? Yes. Amen. Kaya, it demonstrates willingness to sacrifice. Number 3 points natin mga kapatid. Anong sabi sa number 1? To examine the mission of his faith. Number 2, to witness his obedience as a result of his faith. Number 3, to prove his faith if it is worthy for reward. Amen? Verse 12, letter B, verse 12. Anong sabi sa verse 12? Letter B, at dito, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Mga kapatid, napakaliwanag po. Napatunayan ni Abraham na kanyang pananampalataya ay worthy para sa reward, gantimpala. Malinaw mga kapatid na mayroong kaligtasan. Yes. Amen? Amen. For us to know, sabi dito mga kapatid, a believer has a reward reserved for him in heaven. Mayroon tayong reward sa langit mga kapatid. Maliwanag po dyan. Mayroong kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Yan po yung reward. But the question is, talaga bang worthy yung faith ni Abraham? Of course, yes. Bakit ko nasabi yun? Little A sub-point. It does not conform to the human process. Amen? Ang pananampalataya ni Abraham hindi po umaayon sa proseso ng tao. Of course, sa Diyos po, human process is to have good work, while God's process is only to have faith in the work of Jesus. Yan po yung proseso na dapat doon nakaayon, doon nakakonform yung ating kaligtasan. Ito mga kapatid, illustration dito. Nung si Adam at si Eve fell into sin, nung nahulog sila sa pagkakasala, si Adan at si Eva, anong nangyari doon? Anong ginawa nila? They made a cover with a leaf. Gumawa sila ng pangtakip, mga kapatid. Gamit po yung dahon. Tumutukoy po yun sa human work. Ano yung dahon? Makapagtakip ba yan? Tatagal ba yan? Hindi po talaga. Bakit? Human work. Kaya ang work ng tao hindi maaari na maging batayan sa kanyang kaligtasan. Amen. Kahit anong gawa mo ng mabuti, kahit anong gawa mo ng maraming bagay na mga mabubuti, mapapagod at mapapagod ka. Amen? Yeah. They made a cover with a leaf. Human work.
And God replaced it with a sheepskin. Anong ginawa ng Diyos? Pinalitan ng Diyos yon ng balat ng hayop. Yan po yung God's way. Balat ng hayop, which means mayroong magbabayad sa pamamagitan ng dugo. Amen? Na tumutukoy din sa ating Panginoong Jesucristo. Yung balat ng hayop, ay ibig sabihin, may mamamatay. Typology rin siya Yeah. sa bagong tipan na nangyari sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? That is God's way of salvation. Ang kaligtasan kailanman, hindi po maaari man's way. Hindi maaari. Amen. Hindi magtatagal. Walang kakayahan ang tao. Kahit anong gawin natin, tandaan po natin yan. Genesis chapter 3, verse 7, at saka 21, mababasa po natin yan. Genesis chapter 3, verse 7, italong ka sa 21. Ang sabi doon, they sewed fig leaves, tumahi sila for their apron. And then God make coat of skins and clothed them. Maliwanag po dyan mga kapatid. Kaya sa verse 11 and 12 mga kapatid, we can see the immediate rebuke of angel to Abraham while about to kill Isaac. Maliwanag po mga kapatid na there is a salvation work. Mayroong pagliligtas na nagaganap. Nang ibig sabihin, mayroon po talagang kaligtasan. Amen. Amen? Amen. The immediate rebuke of angel. Basahin natin verse 11 at saka 12. Sinabi diyan, at tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit. Take note mga kapatid, galing sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kaya sinabi, narito ako. At sa kanya sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Napakaliwanag mga kapatid. Amen. Mayroong kaligtasan mga kapatid. Iniligtas ng anghel. Kaya dun sa mga tao na ang tingin nila, pag tinanong natin, ligtas ka na ba? Ang Diyos na daw nakakaalam. Mga kapatid, hindi nila nakikita. Anong klaseng pag-aaral ang ginawa nila? Amen? Bakit hindi nila nakikita? Napakaraming talata sa Biblia nagpapahayag ng kaligtasan. Yung nakakalungkot. Bakit hindi na nakikita yan? Nang ibig sabihin mga kapatid, because of faith alone, there is a really salvation revealed by God. Verse 13. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata, at namalas, at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay, at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siyang inihandog na susunugin na inihalili sa kaniyang anak. Mga kapatid, maliwanag, mayroong salbisyon na nagaganap. Yes. Nirebuke ng anghel si Abraham at hindi natuloy po yung paghandog. Niligtas si Isaac. Maliwanag po yan. Letter B. Kaya na, letter A. It does not conform to the human process. Letter B. It is completely in line with God's process. Ba't ko nasabi yan mga kapatid? Verse 15 at saka 18. Ang sabi dito mga kapatid, at tinawag ng anghel ng Panginoon si Abraham na ikalawa mula sa langit. Dito. At sinabi sa aking sarili, at sumumpa ako, anang Panginoon, sapagkat ginawa mo ito, at hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak, na sa pagpapala ay pagpapalain kita, at sa pagpaparami ay pararamihin ko ang iyong binhi,
na gaya ng mga bituin sa langit at gaya ng mga buhangin sa baybayin ng dagat at kakamtin ng iyong binhi ang pintuang bayan ng kanyang mga kaaway at pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. Maliwanag dito mga kapatid. Maliwanag mga kapatid. It is completely in line with God's process. Nakikita ng Diyos. Kaya pinagpapala si Abraham. Abraham's faith is deserves to have eternal life. That's why he was called the father of faith, hero of faith. Makita natin yan sa Hebrews 11, verse 8. Pag nabasa ninyo yan, yung aklat na yan, sa buong chapter na yan sa Hebrews 11. The heroes of faith ang mga tawag niyan. Lahat ng mga karakter ng Biblia nandyan. Yung nagpamalas ng walang kapantay ng mga pananampalataya. Amen? Kaya napabilang doon si Abraham. We will always remember mga kapatid that this eternal life can only be found in our Lord Jesus Christ. Yan po yung tandaan natin yan. Na ang kaligtasan ay lagi lang po natin matatagpuan yan sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Pero sad to say, na may mga mananampalataya, may ibang nagtuturo, ibang relihiyon, hindi sumampalataya, hindi naniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang nakakalungkot. Bakit ko nasabi yun? Dito mga kapatid, sa verse 13, kung nabasa ninyo yan, the ram mention, ang sabi diyan, in verse 13, is the type of our Lord Jesus Christ as a substitute provided by God. Siya po yung substitute provided by God. Sa verse 13, at itiningin ni Abraham kanyang mga mata at namalas na rito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kanyang mga sungay. At pumuraan si Abraham at kinuha ang tupa at siya inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Inihalili. Substitution, mga kapatid. Yan po yung doktrina natin. Amen. Amen? Yes. Yes. Kaya mga kapatid, the ram mentioned is the type of our Lord Jesus Christ as a substitute provided by God. Kaya mga kapatid, yung kaligtasan natin, provided by God yan. Kaya kailanman hindi nawawala yan. Bakit? Diyos po ang nag-provide eh. Amen. Kung naniwala, kung sino man taong naniwala na wala ang kaligtasan, mahina ang Diyos niya. Yes. Hindi yung Diyos ng sanlibutan. Hindi yung Diyos na naglikha ng langit at ng lupa. Ibang Diyos po yon. Amen. Kapag naniwala siya na ang kanyang kaligtasan nawawala. Kaya tandaan po natin, salvation is always can be found in our Lord Jesus Christ. 1 John chapter 5 verse 11, sabi dito, and this is the record that God hath given to us eternal life. And this life, ang sabi dito, is in His Son. Maliwanag. Ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya lang natin matatagpuan ang kaligtasan. Kaya mga kapatid, konklusyon na tayo. Dito mga kapatid, may the faith shown by Abraham here be a grace and blessing to all of us. Dapat sana nawa mga kapatid, maging biyaya at pagpapala sa atin yung pananampalataya na pinapakita dito ni Abraham sa atin bilang mga lingkod ng Diyos. Although mga kapatid, we have also experienced trials. Totoo po yan. But we must always remember that God is faithful in His promise. Amen. Amen? Yes. Amen. All we have to do, ano po mga kapatid, is to make sure na that we are belong to the children of God. Amen? And we can prove that through our action as product of our faith. Yes.
Amen? Hebrews chapter 10 verse 23 mga kapatid. Let us hold fast, ang sabi dito, the profession of our faith without wavering, for His faithful that promise. Tandaan po natin yung mga kapatid, panghawakan po natin yung talata na yan pagdating sa ating kaligtasan. Amen? Amen. Mga kapatid, tapos na po tayo. Apply natin, what was God's purpose in Abraham's life? Why did He have to put him to the test? Mga punto natin ng pinag-aralan, unang-una, to examine the measure of his faith. Number 2, to witness his obedience as a result of his faith. And then, the last one, to prove his faith if it is worthy for reward. Amen? Amen. Sarap po mga kapatid, ang mensahe nito, maging biyaya at pagpapala po sa atin muli. At magandang gabi po. Tawagin ko na po si Pastor Willie. Amen. Yeah, yun po. Great preaching, ha? So, puri ng Panginoon sa mensahe ngayong gabi na kung saan I speak so much of our salvation. At marami po ang na-bless sa istorya na ito kung paano sinubok ng Panginoong Diyos ang panampalataya ni Abraham.